So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia Nyot. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga guys, talaga nga namang lapas tanganan. Walang tabas ang tabil ng bibig ni former spokesperson Harry Roque. Talaga nga namang grabe kung makapag-degrade. Grabe kung insultuhin itong ating mga mambabatas, kongresista at itong mga representante na tila baga sinasabi niya na mag-aral nga kayo ng batas para naman kahit papano may matutunan kayo. Kasi according na mismo sa bibig ni former spokesperson Harry Roque na ito daw mga mambabatas na to ay gawa lamang daw ng gawa ng batas nang hindi pinag-iisipan. Kumbaga sa madaling sabi, abay, mag-aral muna para maintindihan ang mga batas na isinusulong. Anyway, this issue is related from the SMNI revocation na kung saan itong ibang mga kongresista, representative, mga mambabatas, yun na nga yun overall, ay gusto na ding ipa-close ang SMNI kahit o sa mga social media account. Kasi nga, nagkakalat pa rin po ng lagim, nagkakalat pa din po ng fake news, nag-spread pa din po sila ng lies on public. Although, pinatawan na po ng indefinite suspension itong SMNI ng National Telecommunication Commission, abay hindi pa rin po nakontento itong ating mga mambabatas na gusto na silang isupil dito sa social media. Tama nga lang naman guys, kasi kawawa naman yung mga nakakapanood kasi nabibrainwash sila sa mga maling impormasyon na kanilang mga pinapakalat. Now anyway, sa sinabi, kasi may play akong video sa inyo mamaya, sa sinabi ni former spokesperson Harry Roque na tila baga iniinsulto niya itong ating mga mambabatas, abay dapat sabihin mo yan dito sa kakampi mong si Senator Robin Hood Padilla, number 1 senador pero bobo. Totoo guys, number 1 senador pero bobo, dinadala niya pa din yung pagiging action star niya diyan sa Senado, which is hindi naman appropriate. Naggagaling-galingan, puro lang naman yabang, hambog ang meron sa kanyang katawan. Tingnan mo yung mga batas na sinusulong niya, 'di ba? Walang gumugusto, na iniiwan siya sa ere kahit pa matagal niya nang gustong isulong yung batas dati na charter change, 'di ba? Ang kinuha nila ngayon ay si Sani Angara. Now anyways, ibang usapin 'yon. Pero guys, may mga may mga mambabatas naman na totally hindi naman kailangan maging lawyer para maging isang mambabatas. Pero meron pa din niya sila mga legal advisor at ang ibang mga mambabatas ay nag-aaral pa din ho. Ito na, ewan ko na lang dito kay Robin Hood Padilla, bobo, kahit anong gawin niya, bobo pa din talaga guys. Pero itong si si Senator Risa Hontiveros, for example ko na lang sa inyo, hindi po siya lawyer, pero kung magsalita po siya, the way na hindi po acting, the way na kumilos siya, the way na magsalita siya, the way na kumilos siya, abay masasabi mo na parang lawyer siya. Pero hindi po siya lawyer, pero parang lawyer po kung kumilos itong si Senator Risa Hontiveros. No, anyway, ito po yung video ni former spokesperson Harry Roque kung saan talaga may tabil ang tabas ng kanyang bibig para, degrading our lawmakers na mag-aral po sa mga sinusulong nilang batas. Mas maganda sana na ipatawag itong si Harry Roque, para naman doon siya magtapang-tapangan sa hearing, sa susunod na hearing, sana ipatawag, para nang marinig ang kanyang boses, ang kanyang mga sinasabi, para naman, mapatunayan kung hanggang saan nga ang kanyang tapang. Anyway, ito yung video guys, panoodin natin. Now mga mambabatas, ang aking advice, gumagawa kayo ng batas, pag-aralan naman ng batas. Naintindihan ko na hindi naman kwalifikasyon ang pagiging abogado para maging mambabatas, pero habang kayo po'y gumagawa ng batas, pag-aralan din ninyo ang mga batas na nais ninyong gawin o di naman kaya amendahin, ikumpara yan sa estado ng ating desisyon ng Korte Suprema at ikumpara yan kung yan po ay talagang salungat o sang-ayon sa ating saligang batas
dahil yan po ay hindi mababago ng ating mga kongresista. So, mga partners, na-chill na ba kayo? Nako, hindi. Dahil ang mga kongresista gusto ko pati sa social media natin tanggalin. Nako, hindi. Takot na ba kayo? Hindi. Nako, lalo tayong tumapang pa. Lalo pa pong tumapang, lalong nanindigan ng SMNI, hindi po kami magpapasupil. Bukod nga sa telebisyon, nais ngayon ng mga makakaliwa sa Kamara na i-ban sa social media ang SMNI. Yan po ang resulta sa franchise hearing ng network sa Kamara. Narito balita ni MJ Mondihar. Sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises ay makailang beses na iginiit ng mga makakaliwang kongresista na dapat na raw ding i-ban sa lahat ng social media platforms ang mga programa ng SMNI. Ito'y kahit napatawan na ng indefinite suspension ng network sa free radio and TV dahil sa pagpabor ng National Telecommunications Commission o NTC sa panawagan ng Kamara laban sa himpilan. Sagot dito ng NTC at MTRCB, so if that is the case, Your Honor, if should the MTRCB decide to endorse that suspension order to the NTC for suspension on other platforms, perhaps we can consider, the NTC can consider that, Mr. Chair. If the MTRCB decided to suspend or cancel a program in all kinds of media platforms, and said decision is final and executory, we can endorse it to the NTC. Okay, hanggang dyan na lang guys, no? So, sa madaling sabi, ang gustong palabasin ni Harry Roque is mag-aral muna itong ating mga lawmakers, mga mambabatas ng pagiging abogado para alam daw nila ang batas. Abay, former spokesperson Harry Roque, hindi naman po umiikot ang mundo sa attorney at mga katulad naming mamamayang Pilipino kahit hindi po kami mag-aral ng batas, kung naiintindihan naman po namin or nagbabasa din naman kami ng mga libro and the 1987 Constitution, abay wala naman atang masama doon, ano? Pero anyway, nagsimula kasing issue na to dito sa itong issue ng SMNI, ungkatin lang natin. Kasi parang sinabi ni Harry Roque, hindi ko na naipakita sa inyo sa video na sinabi ni Harry Roque na wala naman daw banta sa mamamayang Pilipino ang SMNI. So akala niya lang 'yon. Pero anyway, nagsimula tong issue ng SMNI because of the fake news na 2.7 billion travel funds ni House Speaker Martin Romualdez. Yun po yung sinasabi ni Harry Roque na wala naman pong banta dito sa sa 2.7 billion issue na yan. Wala naman daw clear components para maging banta po ito sa seguridad ng ating bansa. Oo, aminado po kami na walang clear components or masasabing illegalities or banta para sa seguridad ng bansang Pilipinas ang fake news ninyong 2.7 billion. Pero the issue here is yung issue ng SMNI na nare-red tag sila. Death threats mismo tinotolerate sa free air TV. Tama ba yun? Fake news na pinapakalat nila sa Facebook, YouTube, Twitter at kung saan-saan pa. And then, yung paglipat ng ownership ng walang basbas ng Congress, isa din po yun guys sa mga violation. Panawagan ng withdrawal of support sa presidente gamit ang hindi pagbabayad ng buwis, and recently yung secession. Pero guys, hindi naman po banta yung yung sinabi ko kanina na yung paglipat ng ownership. One of the violation lang po yan ng SMNI para matanggal ng kanilang prangkisa na binigay or pribilehiyo sa kanila na pwedeng matanggal ang kanilang franchise by the revocation na napanood natin sa hearing noong nakaraang araw. Anyway, ang banta po dito na tinutukoy ko sa sa seguridad ng bansa, sa public security natin is yung death threat na tinotolerate nila, yung withdrawal of support sa presidente sa pamamagitan ng hindi pagbayad ng buwis, secession, and yung red tagging. So, yun po yung tinutukoy ko na banta sa seguridad ng mamamayang Pilipino. So, wag mong sabihin, former spokesperson Harry Roque, hindi ko lang naipakita sa video, guys. Kasi mahaba yan, hindi ko pala na-save ng maayos. Nakapag-vlog na ako. Ayoko nang ulitin tong na to. Pero panoodin nyo na lang, search nyo na lang dun sa SMNI na sinabi ni Harry Roque na ang SMNI wala naman daw pong banta
dito sa seguridad ng mamamayang Pilipino. Akala mo lang yun. Pero yung mga binanggit ko kanina, yung secession, yung red tagging, yung pagtotolerate ng death threat sa Free Air TV, yung withdrawal of support sa presidente sa pamamagitan ng hindi pagbayad ng buwis, that is a public security issue. Yung 2.7, oo, hindi yun issue. Yung fake news, sabi na lang natin, hindi yan issue. Yung fake news sa pinapakalat nyo. Pero, the public security issue here is yung binanggit ko kanina, withdrawal of support, secession. Ano pa ba? Red tagging. Tapos, pagtotolerate ng death threat sa Free Air TV. Yun po, yung tawag dito public security issue, 'di ba? Yung lalo na yung latest call nyo sa session sa Mindanao. Well, para sa akin dapat itong si Harry Roque umattend talaga to guys sa hearing para naman nang lumalabas ang kanyang hinaing. Hindi puro lang diyan siya nagsasalita sa SMNI na tatapang-tapangan, 'di ba? Mas maganda na ipatawag to ng sa susunod na hearing doon sa National Telecommunication Commission sa issue ng franchise hearing ng SMNI. Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mima Alicia at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.